po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon. Andito na naman po tayo sa pinakaabangan yung programa, ang Impormasyong Pangkalusugan. At nawa ay marami na ba tayong marami na ba tayong tawag dito? Mga viewers, mga faithful viewers natin. Ayan, marami na pala. At siyempre, binabati ko na lahat ang mga taga-North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. Hello kayong lahat dyan. At nawa ay mag-imbita na po kayo. At napakaganda po ng topic natin ngayon. At alam ko, hindi man ito nauukol sa inyo, pero at least may kaalaman kayo tungkol dito sa topic ngayon ni Doc Eugene. Anyway, bago po ang lahat, ay gusto ko nang batiin ang ating, i-welcome ang ating guest speaker ngayon, si Doc Eugene Mendoza. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Palagay ko naman ay mas comfortable po kayo ngayon kasi hindi ganun kainit na sa labas. Kaya lang po, di natin alam kung ano nangyayari na sa ibang lugar. Medyo makulimlim, minsan pa umaaraw, pero sa ibang lugar, sabi nila ay binabaha. Kaya mapalad pa rin tayo. Medyo malamig ang panahon, kaya kung wala po kayong ginagawa, sit back and relax. Kung kayo naman ay nagluluto, ay lakas-lakasan niyo po yung yung volume para makakasabay po kayo. At kung meron po kayong gustong tanungin, ay magtanong lamang po kayo para sasagutin natin hanggang sa makakaya nating sagutin kahit hindi po related po sa ating pinag-uusapan. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Oo. At medyo din ako dahil sabi nila may super typhoon. Oo. Pero biyaya ng Panginoon, hindi pa po siya At hindi magla-landfall sa atin. at hindi daw maglalandfall. Ayun. Kaya mga kasagutan na ng panalangin natin. Panalangin. Kasi ang hirap po pagka tayo ay binagyo na naman. Kasi sabi nila para daw Yolanda yan eh. Oo. Pero nandun, God is still in control. Yun, Dito sa amen. natin. Kaya maraming salamat at binabati ko rin pala ang mga area leaders. Hello kayong lahat diyan at binabati ko rin ang ating transient ang ating kasama dito na magiging kasamahan sa technical staff, Sir Vince Yu. Oo. At saka siyempre kay Sir Jan Oo. Kilayko. At siyempre ang ating mga kitchen staff. Kitchen Oo. staff. Sir, Ma'am Juby, ewan ko sino pa nandyan. Angel, si Jiro. Si Chiro. Oo. Ayan. Sige, sarapan ninyo ang ating tanghalian. Maraming salamat at Maganda. batiin na natin ang ating mga Ang ating- faithful viewers. Oo, Sige, maraming kay salamat. Ma'am Mylene Cosare. Good morning po. Siya ba ang early bird? Ay. Sige. Kay Ma'am Estela Eslawan. Kay Ma'am Girly Laza. Kay Ma'am Leggy Belmonte. Wow. Kay Ma'am Helen Capundan, always present. Kay Ma'am Belia Quiñones. Ngayon na ba yung Yung sa Caloocan? Next week pa. next Kay week. Ma'am Linda. Sino pa? Kay Ma'am Raquel Taha. Sige. Kay Sir Samuel Burse. Okay. Wala na. Kay Ma'am Cecil Ampig. Hello. At Wala na. Yan na. Ay, kay Ma'am Blessy Me Geronimo. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At sa lahat ng may birthday, happy birthday po sa inyo. Kay Jam. Kay Jam Sana nakikinig Clementira. siya. Oo. Happy birthday, Jam. Oo. At yung kaibigan ko rin, si Pep San Luis, birthday din niya ngayon. Happy birthday, Peps. Sige. Okay.
Okay. Yes, simulan na natin. Simulan na natin. Kasi medyo naantala tayo ng konti dahil sa hindi natin inaasahang mga hindrances. Ayan po, sige. Ang pag-uusapan po natin ay gestational diabetes. As far as I can remember, napag-usapan na natin yata yung diabetes mellitus type 1 and type 2. Pero itong gestational diabetes, next slide po. Itong slide na makikita nyo po ay ipinaliwanag na hanggang sa kahit kayo ang nagbabasa ay maintindihan nyo po. Now, hindi na po mahirap intindihin po ito. So, anong ibig sabihin ng gestational diabetes? Ibig sabihin, buntis. Gestational diabetes is diabetes that's first diagnosed during pregnancy. Kaya tinawag po na gestational diabetes mellitus or GDM. Sabi dito, pregnancy sometimes is called gestation. Pareho lang po yun, hindi po sometimes. Pregnancy or gestation, same banana po yun. So pag sinabing pregnancy, it refers to gestation. Okay? So gestational, kaya tinawag na gestational diabetes. Or diabetes during pregnancy. Like other types of diabetes, gestational diabetes affects how the body cells use sugar, also called glucose. Bago ko makalimutan, itong July ay Diabetes Mellitus Month. Kaya tamang-tama lang po itong pinag-uusapan natin. It's just that it's a different disease entity which occurs during pregnancy, kaya gestational diabetes. So, ang sabi dito, gestational diabetes affects how the body cells use sugar. Kung paano po, pag isang babaeng buntis, ay magkaiba po. Ang effect po nito, kung paano niya i-burn o paano niya gamitin yung sugar or blood glucose po ng isang buntis. Gestational diabetes causes high blood sugar that can affect a pregnancy and a baby's health. Siyempre, kahit na hindi po, wala po siyang diabetes pre-pregnant state or before pregnancy, ito po, pagka nabuntis na siya, hindi niya po ma-burn yung sugar. Kaya, meron pong effect po ang high blood sugar sa pregnancy at saka sa kanyang dinadalang bata o pinagbubuntis. Okay, next. The good news is that you may be able to control gestational diabetes. Ang kagandahan lang, kung kayo ay compliant sa pagpapakonsulta at madali at early diagnosis, makokontrol po ang gestational diabetes. Kaya huwag malungkot. Controlling blood sugar can help keep you and your baby healthy, and it may help prevent some problems during delivery. Kaya in-emphasize po ng obstetrician gynecologist, sometimes hindi lamang po yung general OB ang kakailanganin nyo po. Marami rin pong subspecialty na kagaya po ng perinatology at yung infectious endocrinologist, hindi po infectious, endocrinologist. Kasi po, sila po yung magkokontrol ng blood sugar kung hindi makokontrol. For most people who have gestational diabetes, blood sugar goes back to its usual level soon after a baby is born. Good for the mother kung yan po ay babalik po sa normal. Pero there are cases, lalo na kung nakaisa, dalawa, tatlo na, siguro, most probably sa third pregnancy niya, ay magtutuloy-tuloy na po na mataas na po yung blood sugar. But if you've had gestational diabetes, you have a higher risk of getting type 2
diabetes, as I have mentioned. Kaya, yung mga diabetic mothers or just who are having gestational diabetes, sila rin po yung predisposed na magkaroon po ng diabetes type 2 in later life. Okay? Madali natin matapos. Next. Ito po yung mga simptomas. Most of the time, gestational diabetes doesn't cause symptoms that are easy to notice or they are not noticeable. Being thirsty and urinating more often are possible symptoms. Pero, sometimes, sasabihin ng mother, madalas po para akong nauuhaw or parang maya umiihi. Sometimes, pag hindi po makuhanan ng maiging history, sasabihin ng mother ay kasama ito sa paglilihi. Yung pala, meron na po siyang, nag-uumpisa na po na tumataas na po yung blood sugar. Na-explain natin before bakit kailangan na uuhaw siya at ihi ng ihi. Kasi nga, hindi po naburn yung sugar. Hindi po gumagana po yung pancreas natin na maglabas po ng insulin. Naglalabas din po siya ng insulin pero hindi po nagre-respond yung katawan natin sa pag-increase po ng insulin na dapat ibababa niya po yung blood sugar. Okay? Sabi ko nga po, kung meron po kayong mga katanungan at medyo hindi po nyo nakuha yung ibig sabihin sa aking dinidiscuss po dito, pwede po kayong magtanong. Kasi po, itong gestational diabetes ay noong panahon ay bibihira po kami makakita ng buntis na tumataas po ang blood sugar. But these days ay talagang tumaas ng mga kaso po namin na mga buntis na tumataas po nga ang blood sugar. Kaya this disease entity ay napakahalaga for us to know. Kung hindi man kayo nagbubuntis na, ay meron po kayong mai-advise po sa inyong mga kamag-anakan kung kayo po ay mga nanay na sa inyong mga anak na pwede na magkaroon po ng gestational diabetes. Mind you, hindi po palagi na kung wala kayong history or family history ng diabetes mellitus, hindi ibig sabihin na hindi na po kayo magkakaroon po nito. So anybody, any pregnant woman can have gestational diabetes. Kaya napakahalaga po itong pinag-uusapan. Sabi ko nga po, July po ay Diabetes Mellitus Month. Kaya marami pong mga info drive patungkol po sa diabetes mellitus sa aming OBGYN community ay talagang marami pong pinag-uusapan, mga roundtable discussion, mga post-grad, it will take 2 days, yung mga ganyan, o 2 to 3 days na pinag-uusapan lamang po ay patungkol lamang po sa gestational diabetes. That's how significant this diabetes mellitus to us. Kasi po, we don't take this for granted na sasabihin, ay, ano yan, sa pagbubuntis mo lang yan. No. Kailangan po nating bigyan ng magandang advice dahil ang ultimate goal po natin dito is to control the blood sugar of the mother. Okay? Next po. Causes po. Experts don't yet know why some people get gestational diabetes and others don't. Kaya po, wag nyo po ang tanungin. Bakit kayo nagkaroon ng gestational diabetes? Because even experts cannot fully explain to us why we get gestational diabetes or why do we experience or bakit tumataas ang blood sugar during pregnancy while others, kain sila ng kain, hindi naman tumataas ang blood sugar. Okay? So, extra weight, ay mayroong ano? Tanong. Okay.
Si Ma'am Odessa, nung pregnant po ako sa third baby po, naka-gestational diabetes po ako. Pero nung pagkapanganak ko po ay naging normal na ang blood sugar ko, pero always na ako nagmo-monitor ng blood sugar. Ay, very good po. As I have mentioned, yung kung hindi po kayo predisposed sa diabetes mellitus, you only have increased blood sugar during pregnancy. At nabanggit ko rin po kanina that your blood sugar will return back to normal once you deliver the baby. Mabuti nga sa inyo, Ma'am Odessa, kasi nakatatlo ka na, pero sabi mo, during the third pregnancy lang po kayo nagkaroon ng gestational diabetes. Kasi mamaya, pag-uusapan din natin na kasama din po yung age. Kung the older you are during pregnancy, the more you are predisposed to have gestational diabetes. Kaya maganda po yung ginagawa niyo, Ma'am Odessa, kasi nga po, there are mothers na even if their blood sugar goes back to normal after delivery, they should monitor the blood sugar because you may not know that you are having diabetes mellitus na. Kaya ibig sabihin lang po ito ay piliin po natin yung ating kinakain. We will discuss that later. Meron po yung kay Ma'am Estela. Good morning, Doc Eugene. Tanong lang po, Doc, pag may diabetes po ba ang nanay, pag nagbubuntis, pwede po bang mamana ng baby paglabas niya? Thank you po. Ay, oo. Lalo na kung uncontrolled. Sila po, kasi po, pag uncontrolled yung gestational diabetes nyo, yung blood sugar nyo, ay dahil po sa blood circulation ay papunta po sa baby nyo, kung mataas ang blood sugar nyo, ang papasok din po sa kanya ay mataas din ang blood sugar. Na ito po yung magkukos ng paglaki ng baby sa loob. So, ano yon, lahat, lalaki po siya na sila po yung umaabot po ng 4 to 5 kilos. Kaya, yung mga batang lumabas na ganun, they are prone to become obese din po in the future. But not necessarily all ay magiging obese po sila. Kaya importante po talaga na makontrol po. So, hormones, mainly insulin, keep blood sugar at the right level in the body. But during pregnancy, hormone levels change. So, nag-iiba kasi yung physiology ng isang mother during pregnancy. Nag-iiba po lahat. Pati po yung mga hormones po ng katawan ng isang babaeng buntis ay ibang-iba po dahil sa taas po ng estrogen, progesterone, placental lactogen, kasama na po doon, ay tumataas po lahat dahil nga po meron po siyang dinadala pong bata na lahat po ito ay kailangan i-sustain para po sa pagtutuloy po ng kanyang for the pregnancy to proceed up to term. Kaya, kumbaga, yung isang hindi pa buntis na babae ay maging maayos po lahat yung metabolism niya, endocrine system po niya. Pero once na nagbuntis, ay nag-iiba po lalo na sa mga babaeng prone to develop gestational diabetes. I hope na sagot ko po yung inyong tanong. Okay? Next po. Ito na po. Pag-uusapan natin. Kung meron po kayong mga risk factors, pero yung mga nakikinig, si Ma'am Odessa at saka si Ma'am Estela ang pwede pang mabuntis. Pero kahit, sabi ko nga po, kung hindi po man kayo mabubuntis na, ay tandaan nyo po itong mga risk factors, tandaan nyo para yung mga inyong mga anak na at their reproductive age ay matatandaan po nila itong mga to.
Before dati mataas ang sugar ko nung buntis po ako, pero ang finding po UTI daw po, pero same po ng symptoms ng gestational diabetes po ang naranasan ko that time. Di ko magets. Kasi magkaiba po yung UTI. Ibang-iba po yan, infection po yan. Itong gestational diabetes po ay isang metabolic problem during pregnancy. Pero yung thirst at saka ihi ng ihi ay simptomas ng tumataas po ang blood sugar. Pero yung ihi ng ihi ay simptomas ng may UTI. Kaya magkaiba po. But you can have gestational diabetes or increased blood sugar during pregnancy at the same time may UTI po. Oh. Pa-check na lang niya. Ang ina-advise kasi namin, meron pong 6 weeks postpartum or 6 weeks after delivery ay pinapa-examine po ulit yung 75 grams OGTT. Pag-uusapan din po natin yan. Yun po, pinauulit for us to know kung totoong bumaba na nga po yung blood sugar nyo after delivery. Kasi there are some women, even after 4 weeks, ay mataas na po yung blood sugar. And for mothers, especially at their young age, you may not know that you are already having high blood sugar. Wala ko yung mararamdaman. Sabi nga yung iba, wala pong simptomas. Yung pala ay talagang tumataas na po yung blood sugar nyo. Pwede po bang ipa-CBC ang batang 10 years old po, Doc? Anong dahilan? Bakit mo papa-CBC? At lahat po ng lab request ay meron pong dahilan bakit po tayo magpapakuha ng CBC. What do you want to know doon sa complete blood count ng isang batang 10 years old? Ano ang nararamdaman niya or anong meron siya? Bakit mo papa-CBC? Baka ang ano niya na-transfer doon sa anak niya. 10 years old eh. Meron siyang sinabing specific age. Bakit po? Pwede niyo pong sundan po yung tanong niyo po para maintindihan natin. Bakit kailangan magpa-CBC? Okay? Ito na po yung mga risk factors. Being overweight or obese. Hindi po katakataka na po ngayon. Sana nga yung isang inaanak namin ay makikinig. Kasi gusto niyang magbuntis. Pero andun na lahat, kanya na, inangkin na niya lahat ng risk factors. Being overweight or obese, yung obese po ay merong severely obese eh. So ibig sabihin, lumalampas na talaga. Yung nagtitimbang na ng 200 plus pounds. Kasi yung being overweight, you may be heavier, mga 5 to 10 kilos, ganon. Pero ito pa rin yung mga high risk. Kasi nga po, ay pag overweight po kayo at kayo ay nagbubuntis, ay magigain pa kayo ulit ng weight. Lalo pa ko yung lalaki. Isa pang risk factors, not being physically active. Sino yung mga not physically active? Nauso na ngayon yung mga sa BPO, yung mga call center agent. Sila yung sasabihin nila, buong magdamag nagtrabaho sila, pero they have been there for more than a year, up to years. So, hindi sila puyat. Pero wala silang, nag-iba lang yung time zone nila. Hindi sila puyat, nakaupo, at syempre, pag break time, kakain, pagbalik ulit sa pagkaupo, busy yung kanilang bibig at saka utak, pero hindi sila gumagalaw. Wala po. Magiging lalo po ng weight. Ang isang buntis, pag nabuntis, hindi naman bawal na bumalik siya sa pagiging call center agent. Pero, ito lalo pang magigain ka ng weight. Tapos, meron ding having pre-diabetes. Ibig sabihin,
bago pa man siya nagbuntis, ay mataas na po yung kanyang blood sugar. Kaya meron po kaming diagnosis na overt diabetes. Yung isang buntis na alam na namin na even before she got pregnant, ay mataas na po yung kanyang blood sugar. We diagnose them as overt diabetes. So, dinagdagan mo pa yung problema mo. Mataas na yung blood sugar mo, nagbuntis ka, ay talagang doble-doble na po yung problema. Oh. So, sabi ko nga po, kung meron kayong mga kakilala, kaya pala, ganon. Having had gestational diabetes during an early pregnancy. So, ibig sabihin, kung pang ilang buntis nyo na po ngayon, at yung first baby nyo, or even the second baby, ay nagkaroon na po kayo ng gestational diabetes even on your third baby, at ngayon nabuntis kayo ulit, ay asahan nyo po na pwede pa rin po kayo magkaroon ng gestational diabetes. Oh. Having a hormone condition called polycystic ovarian syndrome. Pero ito may bago na pong pinalitan na po yung polycystic ovary syndrome na tinawag na po na polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Kasi po yung polycystic ovary syndrome ay napag-alaman po ng mga experts po na hindi lamang po problema po sa ovaryo, kundi problema sa endocrine and metabolic system po ng isang babae. So, ibig sabihin, if you have polyendocrine metabolic syndrome before you got pregnant, ay talaga pong binabantayan na po namin na anytime ay tumaas po yung inyong blood sugar. Having a parent or sibling with diabetes. Yon. Tinatanong po namin kagad, mayroon ba kayong history ng diabetes mellitus? Sasabihin niya, opo. Sino? Kapatid ko. Sino? Nanay ko, tatay ko. Ay talagang inyo na po yung risk factor na to. Oh. Having delivered a baby weighing more than 9 pounds or 4.1 kilograms, sa buong pagbubuntis nyo ay pwedeng nakaligtaan. Kasi ngayon po ay SOP na po, Standard Operating Procedure. Sa isang buntis na nagre-request na po kami ng 75 grams OGTT, ay nalalaman po namin kagad kung meron po kayong gestational diabetes or not. Pero yung mga hindi po nagpiprenatal sa mga OBGYN, and sometimes doon lamang po sila sa mga lying-in clinics or health center na pwedeng nakaligtaan po ng mga midwife na sabihin po sa inyo o tanong po sa inyo kung nagkaroon na po kayo ng mga babying lumaki na ganyan. So, ibig sabihin, kayo po ay prone na magkaroon po ng gestational diabetes. We have some patients na bigla na lang dumadating during our residency days. We rarely had patients with babies weighing more than 9 pounds. In fact, I cannot forget when I delivered a baby 4.5 kilograms. Pero andyan na kasi. Talagang parang naging talong na siya. Na I had to fracture the clavicle para lumabas. Kasi ang laki-laki. Pero andyan na, you don't have any anesthesiologist around. Ay kailangan mong paanakin, ilabas ang baby to save the baby. Meron po akong experience na ganyan sa Fort Bonifacio sa Luma. Pagdating mo doon na nagsisigaw na yung mga midwife, parang merong na nagkakagulo na sila. Yung pala, bilisan mo na. Ma'am, bilisan mo na kasi kanina pa kami. Yung mga ganun. Wala pa kasing cellphone noon eh. Na sabihin, bilisan mo. Yung ganun. Pero kahit na may cellphone, kung manggagaling ka sa
Novaliches noon, ang traffic, pinagawa yung MRT. It would take 2 hours for me to travel. Pero, yun yung mga pagkakataon na undiagnosed. Lumaki yung baby dahil sa sobrang taas ng blood sugar ng mother. Pero, there are times na hindi mo talaga ma-deliver. In fact, we won't dare delivering a baby kung ganito na po kalaki. Kasi, mag-stuck lamang po sa pelvis po ng mother. We have to decide na kailangan na pong ilabas through abdominal C-section. So, we rarely do normal delivery, pero may mga mother talaga na, lalo na ko yung mga multigravida, grand multipara, na nakakaanak na po ng 8. In fact, meron po akong napaanak na Muslim, na pangsyam na po niyang anak ay 12 pounds. Pero talaga namang ang laki talaga, ang laki-laki. So, depende pa rin, pero kasi tayong mga Asians, hindi naman ganun kalalaki. And we cannot say na kahit matangkad yung babae, ay kaya niyang ilabas yung kanyang baby kasi depende pa rin po sa kanyang pelvic bone, yung kanyang sipit-sipitan. Okay? Pero, tandaan niyo po, kung meron kayong kamag-anakan o mga history na 4.1 kilograms or 4 kilograms, dapat niyong sabihin po sa obstetrician o kahit sino pang, kung kanino po kayo nagpiprenatal, na yung huli kong baby ay ganito kalaki, para ma-monitor na po. Agad-agad, kukuhanan po kayo ng OGTT, Oral Glucose Tolerance Test. Being of a certain race or ethnicity such as Black, Hispanic, American, Indian, and Asian. So, tayo rin ay high risk po na being an Asian. Okay? Kasi po, Doc, diabetes po ako noong buntis ako kay Bella. Para makasiguro lang po na wala po siyang diabetes. Hindi. Hindi po. Ang tanong ko po, kung right after delivery ba, or 6 weeks after delivery ay bumalik sa normal ang inyong diabetes, ay yung blood sugar, ay wala pong effect. Kasi po, meron pong uncontrolled diabetes, gestational diabetes, meron naman pong control na nakukuha lamang po sa diet. So kung kahit na tumataas ang blood sugar mo, pinapa-monitor po ng doktor. In fact, meron kayong ginagawa na maya't maya ay kinukuha niyo po yung blood sugar niyo. There are times na even 4 times a day. Kasi pre-breakfast, post-breakfast, postprandial. 3 beses kang kakain sa maghapon, so 4 na beses pong kinukuhanan ng blood sugar. So, may mga buntis naman na dahil lang sinabihan na sila mag-diet, kukontrol yung pagkain nila, ay na-maintain po nila yung kanilang blood sugar. 10 years na yung iyong anak, hindi na. Pero, pag si Bella ay sa pagdating ng araw ay magbubuntis din, ay sasabihin niya kagad sa kanyang doktor na yung mother niya ay tumaas ang blood sugar niya. Kaya dapat positive pregnant at dapat sasabihin niya na kagad na meron po siyang history ng diabetes dahil sa iyo. Ngayon, sabi mo bumalik na sa normal ang iyong blood sugar, bantayan mo pa rin. Kasi as you grow older, ay pwede pong tumaas ang blood sugar mo, you will have diabetes type 2. Yun po. Opo, Dok. Naging normal naman after ko po nanganak. Yan. Very good. Pero sabi ko nga, bantayan mo na rin yung iyong kinakain. Sabi nga, what you eat is what you are. Minsan, mapapansin nyo,
Bakit nagiging diabetic po yung isang pamilya? Dapat ang diabetes mellitus ay minamana o predisposition, genetic predisposition. Pero kahit hindi na nga, lahat ay mataas ang blood sugar kasi kung anong kinakain ng buong pamilya, yun ang kinakain nyo. Kung mahilig kayo sa high caloric or sugary food na siya pong nagpapataas po ng blood sugar nyo, lahat kayo ay tataas ang blood sugar nyo mag-anak. Lalo na kung kayo may edad na tapos pakakainin nyo same food sa inyong mga anak, sila rin po ay magiging obese. Kayo man hindi maging obese, pero tignan nyo yung mga anak nyo. Para bang kung lumabas ang isang pamilya, ay, magkakapatid nga sila. Yung ganon. Kasi, mula na tatay, nanay, pare-pareho kayong kinakain. So, yun ang nakasanayan ng mga bata, ay di, lahat nga, predisposed to diabetes mellitus later in life. In fact, dumami na rin po yung juvenile diabetes, yung diabetes type 1 na siya po yung namamana lalong po bata ng pabata, yung mga may gestational diabetes, hindi na lamang po dahil sa genetic predisposition, kundi dahil po sa mga kinakain. Kayo po makakapagsabi, noong panahon kakantsawan mo yung kalaro mo kasi mataba siya. Ngayon, halos lahat ay mataba. Kaya, puro chubby na sila. Puro chubby na. Kaya noon, sabi ko nga, excluded ako doon sa Nutriban. Dahil titimbangin ka yung malnourished or undernourished ang pakakainin. Sumobra ako ng timbang. Hindi ako bibigyan ng teacher ko. Lahat kami magkakapatid. Sumbong ako sa tatay ko, di kami binibigyan. Sumugod ang tatay ko. Bakit kayo namimili ng bibigyan? Binigyan kami. Maalala ko lang yung experience na yon. Sumbong ako kasi masarap yung kinakain nila. Di ako binibigyan. Later on, lahat naman na binibigyan. Lalo na sa Ilocos, sobra-sobra yung pagkain na yon. Yung skim milk, di ba? At saka yung trigo, at saka harina. Yun. Nagkataon na tinimbang kami magkakapatid. Hindi naman daw kami malnourished or underweight. Kaya, in fact, ako ay chubby talaga mula pagkabata. Kaya nga, hindi ko ma-blame ang mami ko kasi mataba rin ang mami ko. At saka pag masarap magluto, kasalanan nyo nga po mga nanay. Dahil kakainin lahat o ubusin lahat yung lulutuin po ninyo. Okay? Wala, matagal pa. Meron pa? Meron pa. Sa susunod, kung matapos man ito, meron akong idadagdag para mas maintindihan nyo pa. Ano ba yung mga komplikasyon? If high blood sugar isn't controlled, it can cause health problems for the baby, for the pregnant mother, and the baby. This includes an increased risk of needing surgery to deliver the baby. That surgery is called a C-section. Talaga yung ginawa ni pang generic. So, wala na? Ayan. Di ba, sabi ko kanina, kung ikaw ay kain ng sugary food, kahit sa mga normal na tao, ay magigain ka ng weight kasi hindi mo nababurn yung extra sugar. Kaya, pampataba ng isang tao, pero not all, kasi depende pa rin sa endocrine and metabolic system ng isang tao. Kasi may mga tao, you know this, kahit na ang lakas kumain, pero payat siya. Ibig sabihin, maganda yung kanyang metabolic and endocrinologic system ng isang tao. Pero merong mga ibang tao na
pag ang pakainin mo ng sugary or high caloric food, ay talagang tataba. Lalo na kung kain lang ng kain, tulog, ganun lang, talagang madali pong tumaba. Oh. So ano mga komplikasyon ng isang may gestational diabetes? Isa ay high birth weight. Oh, 'di ba kanina ay talagang tataas. If your blood sugar level is high, it may cause your baby to grow too large. Talagang lalaki po 'yon kasi kung ikaw hindi man ganong tataba pero yung baby mo yung pumapasok, yung blood circulation nyo kasi mag-ina, umiikot, papunta rin po sa placenta, papunta dun sa baby. Yung blood na pumupunta sa baby mo ay mataas po yung blood sugar, ay i-stimulate po ng lahat ng body system para lumaki. Kaya nga po, isang baby na lumaki, na paglabas niya, ay ano ba to? Pareho po yung laki. Mataba, yung punong-puno, pati pisngi po niya, talagang punong-puno. Kasi talagang na-accumulate niya yung blood sugar na natatanggap niya mula sa baby. So, pwede po siyang lumaki ng husto. Babies who weigh 9 pounds or more are more likely to become stuck in the birth canal. Lalo na kung yung mga mother, lalo na sa ating mga Asians, hindi naman ganun katangkad ang mga babae. Rarely do we have mga babaeng beyond 5'6", di ba? Sila yung mga talagang may lahi. Kaya pag nakita mo ng isang babae na 5'8", ang tangkad na niya sa atin. Kasi usually ang height ng mga Pilipina ay 5'1", 5'2", 5'3". 5'4", medyo matangkad na nga tingnan, di ba? So, maliit din yung kanyang birth canal or pelvis. Kaya, kung pipilitin mo, talagang hindi po lalabas yung baby. So, kailangan siyang i-deliver by cesarean section. So, isang komplikasyon ay yung baby ay lalaki. So, increase of cesarean section. Hindi na po sila makapanganak ng normal. So, pero, mind you, kunyari, yung first pregnancy mo, ay hindi nga po na-control yung blood sugar mo, at lumaki ng gusto yung baby mo, kaya ka na cesarean. Sa susunod, ay, siyempre, mas cautious ka na. Sasabihin mo na mag-lose ka ng weight, pipiliin mo magda-diet ka na, or kung hindi man, ay mag-i-insulin ka na. So, hindi po ganun lalaki yung baby mo, hindi na po aabutin ng 9 pounds o hanggang 6 pounds lang, kayang-kaya mo nang ilabas ng normal. Kaya sa mga training hospitals, hindi po ito ginagawa sa mga lying-in kasi meron po tayong tinatawag na vaginal birth after cesarean section. Kaya pwede kang manganak ng normal kasi this time ay control yung blood sugar mo, hindi po lumaki ang iyong baby ng gusto, so pwede mong iluwal ng normal. Pero guarded po ito. Binabantayan po kayo ng gusto kasi anytime na hindi talaga, i-cesarean section ka. Okay? So it doesn't mean na kung cesarean ka sa una, ay tuloy-tuloy na po. Pero, it's your option pa rin. Kung sa susunod na baby mo, ay gusto mong hindi na ka na mag-labor, ay magpa-opera ka na kaagad, it's your right. Pero, there are some mothers na, siyempre po kasi, masakit din maoperahan. Yung normal delivery, manganak ka ngayon, bukas uwi ka na. Wala ka nang iniinda na sugat sa tiyan. Pero kung normal sa cesarean section ay 2 to 3 days bago pa mabawasan yung humupa yung kirot na mararamdaman mo. Stillbirth.
Gestational diabetes that is not treated could result in a baby's death either before or shortly after birth. In fact, ito nga po, hindi mo malaman kung anong dahilan ang gestational diabetes or uncontrolled gestational diabetes is one of the causes of intrauterine fetal death, sudden fetal death. Bigla na lang mawawala na yung baby mo dahil sa taas po ng blood sugar po ng baby. So, ganito po kahalaga na during pregnancy ay kailangan makontrol yung blood sugar po ng mami. There are times na hindi lamang po isang beses na kuhanan po kayo ng magpapa 75 grams OGTT kayo kasi pwedeng tumaas pa rin. Na minsan, siyempre, it's easier said than done. Yung sasabihin mo sa mother na control ang diet, hindi niya ginawa, so hindi na control ang blood sugar, magugulat ka na lang na wala na yung baby mo. So, this uncontrolled gestational diabetes mellitus is one of the causes of stillbirth or intrauterine fetal death. Meron pa ba, Sir Junkie? Ay, marami pa. Ano susunod? Complication pa rin? Okay, sige. Next week na lang daw po kasi meron pa rin ako idadagdag para mas maigi nyo pong maintindihan yung pinag-uusapan po natin. Ano nga yung kay Pe Lucas? Sige. Ako po, 63 years old na at hindi naman po ako diabetic. Pero nagpa-RBS po, random blood sugar po ako kasi nahihilo po ako palagi. 190 po resulta. Pero hindi naman po ako binigyan ng gamot o reseta kasi pre-diabetic lang daw naman. Pinagdadayet na lang sa kanin at sa mga matatamis na pagkain. Ganito po, Ma'am Fe. Ang tanong ko ay, meron ba kayong history ng diabetes? Kung wala, mas maganda na bantayan niyo po yung inyong blood sugar. Kung makaramdam na pa rin po kayo nung dati na simptomas na naramdaman niyo po, ay bumalik po kayo ulit kasi pwede rin pong naka-apekto. Random blood sugar, ibig sabihin wala pong fasting po ito. Hindi po kayo yung 8 hours na wala po kayong kain. Pag random blood sugar, nakaranas kayo ng pagkahilo, kinuhanan kayo kaagad ng dugo at lumabas 190. Kasi pwede po, yung time na yon ay meron yung pagtaas ng blood sugar nyo dahil sa dami ng kinain yung matatamis or high caloric food. So, hindi po natin ibabase po doon. Kasi fasting blood sugar pa rin at saka HbA1c para malaman po natin kung talagang diabetic po kayo. Ngayon, kung sinabihan po kayo na mag-diet, ay sundin niyo po yun. Lalo po sa ating mga senior, ay hindi na po ganun ka-epektibo yung ating metabolism. So, iwasan na po natin kumain lahat ng sugary food at saka high caloric food. Hindi man siya mataas, pero mataas po yung calories po niya. So, isang example, kumain na lang po kayo ng kanin kaysa tinapay. Low glycemic index, kamote. Huwag na kayong kumain ng anything sweet. Kahit na sabihin nyo, wala namang asukal. Matamis po yan eh. Kagaya ng dates, talagang sadyang matamis. Mangga, sadyang matamis. Kahit pa sabihin nyo na maasim naman, matamis pa rin po yun. So, piliin po natin. Wala po kayong history ng diabetes. So, kayang-kaya nyo pa rin pong makontrol po yan dahil sa kinakain natin, dagdagan natin ng konting galaw.
meron pong exercise po para sa mga senior para mas ligtas po kayo. Gawin niyo po yun. Kasi pampabata rin po yun. Kung kayo po nag-exercise, maganda yung blood circulation natin, lahat po aandar yung body system natin, mas masarap ang pakiramdam. Pati sa akin, pag ako ay nag-exercise, masaya kasi tataas yung happy hormones nyo. Pati yung confidence nyo. Maganda ako, bata pa ako. Ay, ganun ba? Wala namang magsasabing maganda ka kundi ikaw lang. Kaya sabi, tumingin ka sa salamin. Nakapag-exercise na ako, masaya ako. Diba? Yung masarap kumain, Ma'am Lids, huwag ka magluto ng masarap para hindi ka kumain ng masarap. Madam po, kasi matamis na food kaya madam tumataas na sugar level sa katawan. I-avoid nyo na po lahat ng matatamis. Lalo na sa ating mga senior. Bayaan nyo na yung mga batang kumain ng matamis. Basta ang kainin natin, hindi ko naman sinasabi na huwag na kayong kumain ng matamis. Pwede pa rin naman. Paminsan-minsan. Hindi po umaga, tanghali, gabi. Lagi. Hindi lagi. Paminsan-minsan lamang po. Pero kahit paminsan-minsan, ay huwag naman yung itotodo nyo na. Hindi ka kakain ng isang linggo, itinodo mo ng isang araw, ay hindi pa rin po tama yon. In moderation po always. Kaya, ang advice ko lamang po sa atin mga senior, nag-iiba rin po yung taste buds natin. Huwag nating sanayin na sa matamis kasi the more you crave for sweets. Okay? Okay. So, sana yung mga nakinig po ngayon ay makikinig po ulit sa susunod para tayo para lalo pang intindihan po, ma-appreciate nyo po itong pinag-uusapan po natin. Maraming salamat sa mga Actually, hindi nakinig. pa tapos ang topic natin Itutuloy pa po natin. ano pa yan? Magiging teleserye na yan. Kaya, the more na mas madadagdagan pa ang inyong mga impormasyon tungkol dyan sa gestational na yan. Kaya, maraming salamat, Doc Eugene, at talaga namang sabi nga ni Ma'am Belia ay very informative ang topic natin. Thank you, Ma'am Belia. At sa mga, paano ko nga yung mga hindi natin nabanggit kanina dyan, yung hindi natin nabate, sina Ma'am Pe Lucas. Si Ma'am Fe Lucas, si Ma'am Lydia, si Ma'am Normie, Lisa Pisco. Lisa Pisco, Diana Cabales. Gabales. Si Ma'am Sir Nino Gonsalvo. Parang Ma'am Rosalinda Calura. Kalura, oo. Maraming salamat. Salamat. At Kay Ma'am Marybeth Agdon. okay. At parang napansin ko, 2 lalaki lang. 2 lalaki lang po. Wala ang Cesar Dejos. Wala Jeffrey Onsat. Oo nga. Wala ang iba. Anyway, sa susunod po, imbitahan namin kayo para, yun lang naman ang maganda yung may alam kayo Kahit na at least magbuntis man ang asawa nyo, alam nyo kung Alam ano. nyo na, oo. oo. At saka kailangan talaga ng cooperation ng asawa pagka buntis. Huwag ka nang kumain ng matamis sa harapan ng misis mo. Oo. Napagliha. Naglilihi pa ng matatamis. Yun lang. Yun lang. Anyway, maraming salamat at wag muna kayong aalis. Huwag muna kayong aalis. Ano ba ngayon? Thursday. Young people. Young Oo. people. Young people episode natin ngayon. At Pwede na po kayong magbanyo. Balik kayo ulit dahil meron pang susunod na programa ang The Baptist Lunch. Bye-bye po. Bye.